Anak ko, makinig kang mabuti dahil bubuksan ko ngayon ang mga bahagi nga iyong kuwento na hindi mo namalayang mga banal na hudyat pala. Ipapakita ko sa iyo ang 7 pagkakataon na tinawag kita. 7 ulit na inabot kang langit. 7 paggambala na idinisenyo upang protektahan ka, iligtas ka, at gabayan ka. Hindi mo ako pinansin, hindi dahil wala kang pakialam. Hindi mo ako pinansin dahil hindi mo naunawaan ang aking ginagawa. Akala mo ang nga sandaling iyon ay nakataon lang, ngunit iyon ay ako na tumatawag upang iligtas ka. Ikaw ay nalulula, nagagambala, pagod, walang katiyakan, at nalilito, at hindi mo nakilala ang aking tinik sa gitna ngang kaguluhan. Ngunit ngayon, lumipas na ang 7 tawag. Kaya naman na sasalita ako ng may ganitong pagmamadali. Aking pinakamamahal na anak, ang unang beses na tinawag kita ay sa pamamagitan ng tahimik na pagila sa iyong puso na sinubukan mong ipasawalang bahala. Naramdaman mo ito. Isang kakaibang siko, isang marahang hila sa iyong kaluluwa, isang hindi may paliwanag na pakiramdam na humihimok sa iyong huminto, magdahan-dahan, at pag-isipang muli ang iyong landas. Nakaramdam ka na pagbabago, isang bulong, isang kaisipan na nagsasabang, mayroong hindi tama, ngunit ipinakibit-balikat mo ito dahil ang buhay ay tila napakaingay, napakabilis, at napakaraming hinihingi mula sa pamilya, sa trabaho, at sa mga obligasyon. Kinumbansi mo ang iyong sarili na stress lang ito, pakot lang, ngunit ako iyon. Iyon ang aking tinig na sumusubok na bigyan ka ngang babala bago pa dumating ang panganib. Nakita ko ang hindi mo nakikita. Alam ko kung ano ang namumuo sa unahan. Sinubukan kitang hilahin sa gilid upang makuha ang iyong atensyon, upang protektahan ka mula sa isang bagyo, ngunit hindi mo naunawaan na ako iyon. Kaya nagpatuloy ka. Ang 2 beses na tinawag kita ay sa pamamagitan ng pagkaantala na labis mong ikinadismaya. Isang pintong nais mong pasukin ay biglang nagsara. Isang planong sabik na sabi ka ay biglang nawasak. Isang bagay na iyong inasam ay nadulas sa iyong mga kamay. Nakaramdam kang pagkabigo, pagkalito, at maging sakit. Nagtaka ka kung bakit hindi nangyari ang mga bagay-bagay. Inakala mo na ang pagkaantala ay parusa, ngunit ito ay proteksyon. Hinarangan ko ang landas dahil alam kong sisirain nito ang iyong diwa. Inalis ko ang isang oportunidad dahil sasairin nito ang buhay mula sa iyo. Nakita mo ito bilang pagtanggi, ngunit nakita ko ito bilang pagsagip. Sinubukan kitang pigilan sa paglakad patungo sa isang patibong na inihanda ngang kaaway. Ngunit dahil hindi mo makita kung ano ang nasa unahan, inakala mong ang pagkaantala ay isang pagkakamali, hindi isang mensahe mula sa langit. Ang 3 beses na tinawag kita ay sa pamamagitan ng panaginip na mabilis mong nakalimutan. Ang panaginip na nagpabagabag sa iyo, ang panaginip na parang isang babala, isang bangungot na gumising sa iyo na may karerang puso. Naramdaman mong mahalaga ito, ngunit isinantabi mo ito. Nilito mo ang iyong sarili, kinumbinsi mo ang sarili mong wala itong ibig sabihin, ngunit ang panaginip na iyon ay ako na nagpapakita sa iyo ng espiritual na kalagayan sa iyong paligid. Ipinapakita sa iyo kung ano ang hindi kayang makita ng iyong mga mata. Sinusubukan kong makuha ang iyong atensyon sa tanging sandali na ang iyong isip ay sapat na tahimik upang marinig ako, ngunit nagising ka
at tumakbo pabalik sa iyong rutina at ang panaginip ay dahan-dahang naglaho. Iyon ay ang aking tini na nagsasalita sa mga simbolo, sinusubukang protektahan ka sa kung ano ang paparating. Ang ikaapat na beses na tinawag kita ay noong inalis ko ang isang tao sa iyong buhay. Isang taong akala mo ay kailangan mo. Isang taong akala mo ay magiging bahagi ng iyong kinabukasan. Isang taong nagdala ng ginhawa, pamilyaridad o kagalakan. Kumapit ka sa kanila, ngunit pinahihina nila ang iyong espiritu. Nais mong panatilihin sila, ngunit hindi sila nakahanay sa iyong tadhana. Dahan-dahan kanilang inilalayo sa akin nang hindi mo namamalayan, at hindi ko maring hayaang magpatuloy iyon. Kaya inalis ko sila sa iyong buhay, hindi upang saktan ka, kundi upang iligtas ka. Umiyak ka, nagtanong ka, nagtaka ka kung bakit biglang naputol ang koneksyon. Ngunit anak ko, ang nasirang koneksyon na iyon ay isang banal na interbensyon. Inalis ko kung ano ang sisira sa iyo sa katagalan. Akala mo ay tinanggihan ka, ngunit ikaw ay sinagip. Ang ikalimang beses na tinawag kita ay sa matinding kabiguan, sa pag-ibig na nag-iwan sa iyong wasak. Ang sandaling iyon kung kailan ang lahat sa loop mo ay parang gumuho. Nang ang sakit ay masyadong malalim para sa mga salita, masyadong mabigat upang dalhin ng mag-isa. Ang pagkasifayong iyon ay hindi ako na nananakit sa iyo. Ito ay ang buhay na yumayani upang matanggal ang kung ano ang hindi maaring manatili. Hinayaan ko ang sakit dahil minsan, ang sakit lamang ang sapat na malakas upang ibalik ang isang naliligaw na puso sa akin. Sa iyong pagkasira, mas tapat kang umabot sa akin kaysa dati. Tinatawag kita sa pamamagitan ng iyong mga luha, sa iyong pagluluksa, sa sakit sa iyong dibdib. Hinihila kita palapit ng ang lahat ng iba pa sa iyong buhay ay nagkakawata-wata. Ang kabiguan sa pag-ibig ay hindi pag-abandona. Ito ay isang paanyaya na hanapin ang kagalingan sa aking mabisik. Ang ika-6 na beses na tinawag kita ay sa pamamagitan ng kabigatan na biglang bumalot sa iyo. Ang malalim at hindi may paliwanag na bigat sa dibdib. Ang espiritual na pasanin na nagparamdam sa iyo na may mali, ngunit hindi mo matukoy kung ano. Ang kabigatan na iyon ay hindi kahinaan. Ito ay isang babala. Nararamdaman ng iyong espiritu ang pag-usbong ng digmaang espiritual. Papalapit ang kadiliman. Naghahanda ang kaaway ng isang atake. At naramdaman ito ng iyong kaluluwa bago pa ito. Naunawaan ng iyong isip. Ibinulong ko sa iyo noon. Sabi ko, lumapit ka, anak ko, manalangin ka, makinig, maging alerto. Ngunit patuloy na hinihila ng buhay ang iyong atensyon. At hindi mo alam na ang kabiguan na iyon ay ang aking tawag para sa proteksyon. At ang ika-7 beses na tinawag kita ay ang bulong na iyong binaliwala dahil masyadong maingay ang mundo. Ang bulong na nagsabing, bumalik ka sa akin ngayon. Hindi mo maaring ipagpatuloy ang ganito. Ito ay banayad, ngunit ipinakibit balikat mo ito. Sinasabi sa sarili na magdarasal ka mamaya, magpapabagal ka mamaya, makikinig ka mamaya. Ngunit ang mamaya ay hindi dumating. Hindi mo ako tinanggihan. Ikaw ay nalulula lamang. Hindi mo ako pinansin dahil sa pagre-rebelde. Ikaw ay nasasaktan. Hindi ka lumayo ng sadya. Ikaw ay pagod
nalilito at walang katiyakan at nabibigatan. Ngunit anak ko, ang ikapitong tawag na ito ang iyong huling babala bago ko kailangang magsalita ng mas malakas. Mag-type ning, Amen. Ang banal na kasulatan ang aking lakas na ang salita ng Diyos ay nagpapakain sa iyong kaluluwa araw-araw at iyon ang dahilan kung bakit ako nagsasalita ng may ganitong pagmamadali ngayon dahil ang pitong tawag ay sinagot ng pag-alinlangan, pakagambala o hindi pakakaunawaan dahil ang panganib na iyong papalapit ay hindi maiwasan ng walang aking gabay. Dahil ang iyong tadhana ay masyadong mahalaga para mawala. Dahil ang iyong puso ay masyadong mahalaga sa akin. Dahil ang iyong kaluluwa ay masyadong mahalaga para manahimik ako. Akala mo ang mga sandaling iyon ay nakataon lang, ngunit ako iyon na tumatawag upang iligtas ka. Bawat pagambala, bawat pagkaantala, bawat pagkawala, bawat babala, lahat ng iyon ay aking tinik na nakabalat kayo sa mga sandali ng iyong buhay. Ngunit ang mensaheng ito ay hindi na nakabalat kayo. Ang mensaheng ito ay direkta, isang kagyat na babala. Anak ko, pakinggan mo ako ngayon. Ito ang iyong panggising, ang iyong pagbabago, ang iyong salbabida. Hindi ko hahayaang harapin mo ang darating ng hindi handa. Manatili ka sa akin. Hayaan mong kausapin ko ang iyong puso. Ang sandaling ito ang hinihintay ng langit. Aking minamahal na anak, makinig ka ng buong katahimikan na kayang hawakan ng iyong puso dahil ngayon dapat kong ihaya kung bakit ang sandaling ito ay may bigat na hindi mo pa naramdaman nun. Ito ay hindi lamang isa pang mensahe. Ito ay hindi lamang pagpapalakas ng loob o ali. Ito ay isang banal na paggambala na ipinadala ng may pagmamadali, may tindi, na ang buong atensyon ng langit ay nasa likod ng bawat salita. Nagsasalita ako ngayon dahil may paparating na panganib. Isang bagay na hindi maiwasan. Isang bagay na hindi matatakasan ng iyong sariling lakas o maiwasan sa pamamagitan ng iyong sariling karunungan. Hindi ko ito sinasabi upang takutin ka. Ang takot ay hindi ko wika at ang pagkataranta ay hindi ko layunin. Sinasabi ko ito upang ihanda ka, upang protektahan ka, upang muling ihalain ka bago pa man dumating ang bagyo sa iyong buhay. Itinigil ko ang pagiging banayad dahil malapit na ang panganib. Nagsasalita ako ng malakas dahil maikli na ang panahon. Naramdaman mo ang pagtaas kang presyon sa iyong paligid, ngunit hindi mo ito mapangalanan. Nakaramdam kang kabigatan ngunit inakala mong emosyonal lang ito. Naramdaman mong pagod ka sa paraang hindi kayang ayusin ng tulog. Naramdaman mong nalulula ka sa maliliit na bagay na karaniwang hindi makakapekto sa iyo. Naramdaman mong nawawala ang iyong kapayapaan. Naramdaman mong may bumubulong na kalituhan sa gilid ng iyong isipan. Ang ito ay hindi basta-bastang damdamin, sila ay mahudyat. Senyales na nagbabago ang espiritual na larangan, nga senyales na may papalapit, nga senyales na nahahanda ang kaway na sumalakay. Nakita ko itong nabubuo bago mo pa ito naramdaman. Nakita ko ang kadiliman na nagaayos. Nakita ko ang patibong na inilalatag. Nakita ko ang pintuan na sinusubukang buksan ng kaawe sa iyong buhay
at hindi ako maaring manahimik. Anak ko, ang pagwawalang bahala sa aking tinig ay may mga espiritual na kahihinatnan. Hindi dahil pinaparusahan kita, kundi dahil kapag lumalakat ka nang walang aking gabay, iniwan mong nakalantad ang iyong sarili. Kapag kumikilos ka nang hindi nakikinig, lumalabas ka sa lilim na nagpapanatili sa iyong ligtas. Kapag gumagawa ka nga desisyon nang wala ako, lumalakat ka sa mga landas na hindi kailanman inilaan para sa iyong mga paa. At kapag papalapit na ang panganib, ang maliliit na hakbang na iyon palayo sa akin ay nagiging malalawa na bukas na pinto na hinihintay ng kaaway na samantalahin. Iyon ang dahilan kung bakit ako nagsasalita ngayon. Hindi mahina, hindi pahiwatig, kundi sapat na malakas na hindi maaring magpanggap ang iyong espiritu na hindi ako narinig. Ito na ang huling babala, hindi dahil may hangganan ang aking pag-ibig, kundi dahil nagbago na ang panahon. Ang panganib na namumuo sa unahan ay hindi maaring harapin ng kaswal na pananampalataya o kalahating pusong paghahanap. Hindi ka maaring magpatangay-tangay at mabuhay sa kung ano ang paparating. Hindi ka maaring maging hindi pare-pareho, magambala, manhid o malayo at umasang malalampasan mo ang darating. Mayroong isang bagay na umuusbong na nangangailangan ng iyong buong atensyon, iyong buong pagsunod, iyong buong kamalayan, iyong buong koneksyon sa akin. Hindi mo kayang ipagsawalang bahala ako ngayon. Hindi ako galit sa iyo. Desperado ako para sa iyo. Hindi ako no dismoya. Ako ay mo pagprotekta. Hindi kita hinuhusgahan. Tinatawag kita upang ilitas ko. Ikaw ay akin at tumatanggi akong hayaan kang lumakat sa kadiliman ng hindi mo alam. Tumatanggi akong panurin ang iyong puso na masira sa ilalim ng presyon na sanay na iwasan. Tumatanggi akong makita kang lumakat sa isang bita na sanay na alis ng aking tinik sa iyong landas. Tumatanggi akong hayaan ang kaawi na nakawin ang itinadak ko para sa iyo dahil lamang masyado kang abala para pakinggan ako. Kaya naman ang mensaheng ito ay mas malakas, mas mabigat, mas malakas. Ang langit ay namamagitan. Dapat mong maunawaan na ang maespiritual na babala ay maragalo. Hindi sila ipinadala upang ipahiya ka. Ipinadala sila upang iligtas ka. Kapag ako ay nagsasalita ng may pagmamadali, nangangahulugan ito na isang panahon ay nagbabago. Nangangahulugan ito na isang desisyon ay papalapit. Nangangahulugan ito na isang pagpili ay magbubukas ng isang pinto at magsasara ng isa pa. Nangangahulugan ito na ang susunod na hakbang sa iyong paglalakbay ay may bigat sa mga hindi nakikitang larangan. Kung muli mo akong babalewalain, pagsisisihan mong makaligtaan ang sandaling ito. Hindi dahil iwan kita, kundi dahil haharapin mo ang mga kahihinatnan na sinubukan kong protektahan ka. Pinaaralan ka nga kaaway. Alam niya kung saan ka pagod. Alam niya kung saan ka nakakaramdam ng kawalan. Alam niya kung saan ka nagdududa sa iyong sarili. Alam niya ang taong nakakaimpluwensya sa iyo. Alam niya ang tukso na nakakaakit sa iyo. Alam niya ang sugat na dumudugo pa rin sa loop mo. At bumubuo siya ng isang diskarte na idinisenyo upang tamaan ka sa eksaktong lugar kung saan ka pinakamahina. Ngunit inilalantad ko ang kanyang maplano bago pa niya ito may sakatuparan. Inihahaya ko ang panganib bago pa ito dumampi sa iyo. Ibinibigay ko sa iyo
ang babala bago pa dumating ang dago. Ngunit kung hindi ka makikinig, kung muli mong babalewalain ang aking tinig, direkta kang lalakat sa kung saan ko sinubukang iligtas ka. Ikaw ay nagpapatangay-tangay sa espiritual, hindi dahil gusto mo akong iwan, kundi dahil hinila ngang buhay ang iyong atensyon sa napakaraming direksyon ng sabay-sabay. Nalula ka, hindi dahil mahina ka, kundi dahil dinadala ng iyong espiritu ang mga laban na masyadong mabigat para sa isang puso. Naging manhid ka hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil nabubuhay ka sa paraang nagtatagal sa halip na nagpapahinga. Ngunit ang isang pusong nagpapatangay-tangay ay hindi makakatuklas ng panganib. Ang isang pagod na espiritu ay hindi makikilala ang kaaway. Ang isang manhid na kaluluwa ay hindi makakarinig ng gababala. Nakarating ka sa isang punto kung saan ang marahang pagbulong sa iyo ay hindi nasapat. Kaya naman nagbago ang aking tono. Kaya naman tumindi ang aking pagmamadali. Kaya naman ang aking presensya ay nararamdamang mas matapang, mas malakas, mas mapilit. Anak ko, hindi ito isang sandali na dapat ipagwalang bahala. Nakatayo ka sa bingit ng isang espiritual na pagbabago. Ang susunod na mangyayari ay nakasalalay sa kung makikinig ka o mag-aantala. May dalawang landas sa harap mo. Ang isa ay patungo sa proteksyon, kalinawan, tagumpay, at pag-ingat. Ang isa naman ay patungo sa kalituhan, pagsisisi, pagkasira ng puso, at hindi kinakailangang pagdurusa, at hindi mo kayang pumili ng pikit mata. Hindi kita binabalaan dahil inaasahan ko ang pinakamasama. Binabalaan kita dahil malinaw kong nakikita ang panganib, ngunit pakinggan mo rin ako rito. Ang pag-ibig ko ay nakabalot sa bawat babala. Ang aking laming ay nasa loob ngang bawat mahirap na katotohanang sinasabi ko. Inilalantad ko ang panganib dahil nagmamalasakit ako. Nagsasalita ako ng may pagmamadali dahil tumatanggi akong mawala ka. Itinatama kita dahil ang iyong tadhana ay masyadong mahalaga sa akin. Ginagambala ko ang iyong buhay dahil nakikita ko ang hindi mo nakikita. Ang aking magababala ay hindi pagtanggi. Ito ay pagsagip. Ang malakas kong boses ay hindi galit. Ito ay proteksyon. Ang aking pagmamadali ay hindi parusa. Ito ay pag-ibig sa pinakamakapangyarihang anyo nito. Ikaw ay akin. At tumatanggi akong hayaan kang lumakat sa kadiliman ng hindi mo namamalayan. Ikaw ay akin at hindi ko hahayaang mahulog ka sa bitak ng kaaway ng hindi. Iniunat ang aking kamay upang pigilan ka. Ikaw ay akin at yayanigin ko ang langit upang makuha ang iyong atensyon kung kinakailangan. Ikaw ay akin at hindi ako susuko sa iyo kahit na sumuko ka sa iyong sarili. Ikaw ay akin at walang anumang sandata na binuo laban sa iyo ang magtatagumpay kung susundin mo ang aking tinik ngayon. Makinig ka sa akin, anak ko. Ito ang iyong sandalingang pagbabago. Ito ang sangandaan. Ito ang huling alerto bago ang pagbabago. Kasama mo ako, binabalaan kita, pinoprotektahan kita, at handa akong akayin ka ng ligtas sa kung ano ang darating. Kung mananatili ka sa akin, anak ko, makinig kang mabuti dahil ngayon ay dapat kong ihayag ang panganib na namumuo sa paligid mo. Panganib na hindi mo makikita ng iyong mga mata. Panganib na tahimik na nabuo, patong-patong
naghihintay ng sandali kung kailan ka pinakamahina. Hindi ko ito sinasabi upang takutin ka, kundi upang gisingin ka. Sinasabi ko ito hindi upang lumikang gulat, kundi upang lumikang kalinawan. Na bago na ang espiritual na larangan at isang bagyo ang nagsimulang mabuo sa paligid ng iyong buhay. Kung hindi ka magbibigay pansin ngayon, kung hindi ka makikinig ng buong puso mo, direkta kang lalakat sa isang bagay na idinisenyo upang sirain ang iyong kapayapaan, iyong layunin at iyong kinabukasan. Ito ay hindi maliit na laban. Ito ay hindi isang panandaliang kaguluhan. Ito ay hindi isang bagay na maari mo lang lampasan tulad ng paglampas mo sa lahat ng iba pa. Ito ay isang nakatarget na pag-atake, tiya at sinadya, na partikular na binuo sa paligid ng iyong mga kahinaan, hinubok sa paligid ng iyong mga sugat, iniakma sa iyong mga kahinaan. May inilagay ang kaaway upang durugin ka dahil alam niya kung ano ang naghihintay sa iyo kung ikaw ay babangon, kung ikaw ay makikinig, kung ikaw ay susunod. Natatakot siya sa kung sino ka na nagiging. Natatakot siya sa autoridad na dala mo. Natatakot siya sa tawag na gumigising sa loob mo, kaya't siya ay kumikilos nang may diskarte, hindi kaguluhan. Anak ko, dumarami ang mga pag-atake sa paligid mo. Naramdaman mo na ang makapahiwatig nito kahit na hindi mo may paliwanag. Ang biglaang kabigatan, ang emosyonal na kawalang tatag, ang kalituhan na nagmumula sa wala, ang pakiramdam na pinatuyo sa espiritual, ang pagkabalisa na patuloy na bumubulong ng mga kasinungalingan, ang mga kaisipan na nagpapagduda sa iyong sarili, nagtatanong sa iyong halaga, nagpapawalang tiwala sa iyong sariling mga desisyon. Ang mga ito ay hindi palatandaan ng pagkabigo, sila ay palatandaan ng digmaan. Hindi ka nasisira, ikaw ay tinatarget at inilalantat ko ang pag-atake upang hindi ka mahuli dito nang hindi mo alam. Tumaas din ang tukso, hindi lamang tukso na makasala, kundi tukso na sumuko, tukso na ihiwalay ang iyong sarili, tukso na makontento sa mas mababa, tukso na aliwin ang mga relasyon na mas mababa sa iyong tawag, tukso na patahimikin ang iyong boses, tukso na bumalik sa mga lumang gawi na minsan ay sumira sa iyo. Ang tukso ay laging tumitindi kapag malapit na ang tadhana. Inaalo kang kaaway ng pagkang alih upang ilihis ka mula sa tunay na pagpapagaling na inihahanda kung ibigay sa iyo. Inilalagay nito ang pamilyar na pattern sa harap mo. Umaasang lalakat ka paatras sa halip na pasulong. Ngunit tinatawag kita sa mas mataas. Tinatawag kita palabas sa masiklo na minsan ay nagpatuyo sa iyo. Tinatawag kita palabas sa mga gawi na minsan ay kumontrol sa iyo. Tinatawag kita palabas sa mga kaisipan na hindi kailanman sa iyo pangdalhin. Lumalapit sa iyo ang mga maling tao bilang bahagi ng bagyong ito. Ang ilan sa kanila ay lumitaw na. Mga taong may malambing na salita ngunit may nakatagong motibo. Mga taong nagdudulot ng kagalakan ngunit walang katatagan. Mga taong mukhang mabait ngunit may dalang espiritual na panganib. Mga taong kumukuhangang higit pa mula sa iyo kaysa sa ibinibigay nila. Mga taong nagpapakain sa iyong masugat sa halip na sa iyong pagaling. Madalas gamitin ng kaaway ang mga tao kapag gusto niyang idiskaril ang isang tadhana. Alam niyang malambot ang iyong puso, na malalim kang nakmamalasakit, na nananabi ka sa koneksyon. Kaya nakpapadala
Siya nga mga huwat na nakabalat kayo bilang alif. Mag-ingat ka, anak ko. Hindi lahat ng lumalapit sa iyo sa panahong ito ay ipinadala ko. Ang ilan ay ipinadala upang ubusin ka, guluhin ka, antalahin ka, o linlangin ka. Nabubuo ang maemosyonal na bitak sa paligid mo. Mabitak na nagpapanggap bilang pagod lang ako. Nalulula lang ako. Kailangan ko lang ng pahinga. Nalilito lang ako. Ngunit sa ilalim nga, damdaming ito, hinihigpitan nga, kaaway ang isang lambat na nilalayong hilahin ka sa kawalan nga, pag-asa, pagkabalisa, pagbagsak nga emosyon o espiritual na pamamanhit. Gusto kaniyang mahuli nang hindi ka handa. Gusto niyang dahan-dahan kang lumubog upang hindi mo mapansin ang panganib hanggang sa ikaw ay nakulong na. Gusto niyang padudahan mo ang iyong halaga. Gusto niyang maging hiwalay ka sa aking presensya. Gusto niyang pilipitin ang iyong maemosyon sa mga kasinungalingan. Magsisimula kang maniwala tungkol sa iyong sarili. Ngunit hindi ka nag-isa dito. Inihahayak ko ang bawat bitak bago pa ito umabot sa iyo. Mayroon ding nakatagong panlilinlang na kumikilos. Mga banayad na kasinungalingan na ibinubulong sa iyong espiritu. Mga kasinungalingang parang sarili mong iniisip. Mga kasinungalingang parang makatwiran. Mga kasinungalingang pamilyar. Mga kasinungalingan tulad ng hindi ka sapat. Hindi magbabago ang mga bagay-bagay. Malayo ang Diyos. Nawawala mo ang iyong sarili. Nag-iisa ka. Walang nakakaintindi sa iyo. Nabibigo ka. Nahuhuli ka sa buhay. Ang makasinungalingang ito ay dahan-dahang itinanimin, sinadya, uhasang tatanggapin mo sila sa paglipas ng panahon. Ngunit anak ko, ang mga kaisipang iyon ay hindi mula sa akin, mula sila sa kadiliman na sumusubo na balutin ang iyong isipan upang hindi mo makita ang katotohanan kung sino ka. Pinaaralan ka ngang kaawi ng malalim. Alam niyang pinakamahina kakapa nararamdaman mong ikaw ay nakahiwalay. Alam niyang nawawalan ka ng pag-asa kapag nararamdaman mong hindi ka nakikita. Alam niyang kumakapit ang takot sa iyo kapag hindi mo alam kung ano ang susunod na mangyayari. Alam niyang pinapahina ng pagod ang iyong mga depensa. Pinanut niya ang iyong mga patan. Pinagmasdan niya ang iyong mga sugat. Hinihintay niya ang sandali kung kailan ang iyong puso ay pinakapagod. Kapag ang iyong espiritu ay pinaka-distracted, kapag ang iyong isip ay pinakamagulo, doon niya sinusubukang umatake. Kaya hindi ako maaring bumulong ng mahina, kaya hindi ako maaring mahintay. Kailangan kong dumating ngayon, kaya ako nagsasalita ng may pagmamadali. Nasa mapanganib kang lugar sa espiritual at hindi mo man lang namamalayan. Ngunit ako, nakikita ko ang lahat ng nabubuo sa hindi nakikitang larangan. Nakikita ko ang kaaway na naghahandang magpakilala ng isang tao sa iyong buhay na magmumukhang nakakaalo ngunit lalason sa iyong espiritu. Nakikita ko ang kaaway na nakpaplanong buksan muli ang isang lumang sugat, umaasang masisira ka nitong muli. Nakikita ko ang kaaway na sinusubukang ulapinin ang iyong paghuhusga upang magdesisyon ka ng padalos-dalos sa halip na may karunungan. Nakikita ko ang kaaway na sinusubukang hilahin ka pabali sa mga emosyonal na pattern na akala mo ay nakatakas ka na maraming taon na ang nakalipas. Nakikita ko ang kaaway na
Sinusubukang pagurin ka hanggang sa huminto ka sa paglaban. Anak ko, pakinggan mo ako ng malinaw. Kung hindi ka makikinig ngayon, kung hindi ka tutugon sa aking tinig, kung patuloy mong babalewalain ang pagmamadali sa aking tono, direkta kang lalakad sa isang bagay na idinisenyo upang sirain ang iyong kapayapaan, iyong layunin at iyong kinabukasan. Ang panganib na ito ay hindi nakmula sa akin, nakmula ito sa isa na natatakot sa kung sino ka na nagiging. Hindi ka binabalaan dahil mahina ka, binabalaan ka dahil ikaw ay pinili. Laging inaatake ng kaaway ang minarkahan ng langit, ngunit hindi ka walang depensa. Hindi ka nag-iisa, hindi ka walang magawa, nagsasalita. Ako ngayon dahil nakatayo ako sa pagitan mo at ng panganib na namumuo sa unahan. Inihahayak ko ang pag-atake upang hindi ka mahulog dito. Inilalantat ko ang bagyo upang hindi ka nito malunok. Naglalagay ako ang liwanag sa kadiliman upang mawala ang kapangyarihan nito. Sabihin mo ang amen. Ikaw ang aking tagapagtanggol kung ang Diyos ang iyong tagapagtanggol sa bawat laban. Makinig ka sa akin, anak ko. Ang panganib ay tutu, ngunit ganon din ang aking proteksyon. Ang pag-atake ay nabubuo, ngunit ganun din ang iyong tagumpay. Ang kaaway ay bumabangon, nungit gayon din ako. At kung mananatili kang malapit sa akin, kung susundin mo ako, kung magtitiwala ka sa akin, walang sandata na binuo laban sa iyo ang magtatagumpay. Ikaw ay akin, at hindi ko hahayaang sirain ka nang darating kung makikinig ka ngayon. Anak ko, lumapit ka sa aking tinig at huminga ng dahan-dahan dahil ngayon ay dapat kong hipuin ang isang bagay na malambot sa loob mo. Ang kondisyon niya iyong puso. Hindi ang iyong pisikal na puso, kundi ang pusong nakakaramdam. Ang pusong nasisira, ang pusong nagpapatuloy kahit pagod na, ang pusong tahimik na sumisigaw habang ang iyong bibig ay nananatiling tahimik. Kailangan kong marinig mo ako nang may kahinahunan, hindi kahihiyan, nang may pagiging bukas, hindi takot, nang may kahandaan, hindi depensa. Dahil lahat ng ihahayak ko, inihahayak ko ng may pag-ibig. Lahat ng sasabihin ko, sinasabi ko upang iligtas ka, hindi upang sugatan ka. At lahat ng hihipuin ko, hinihipo ko ng may pagpapagaling, hindi paghuhusga. Aking pinakamamahal na anak, ikaw ay pagod na sa emosyonal. Masyado kang maraming dinadala ng matagal na panahon na may napakakaunting pahinga. May magapabigat sa iyong puso na hindi mo pinili, mga responsibilidad na hindi mo ininggi, mga laban na hindi mo dapat labanan ng mag-isa. Nagigising kang pagod, dumadaan sa araw na pagod, natutulog na pagod, at gumigising pa rin ng walang kapayapaan. Patuloy kang nagtutulak, pinipilit ang sarili na gumana, sinasabi sa sarili na maging malakas. Kahit na pakiramdam mo ay babagsak ka sa loop, ang iyong maemosyon ay naunat na ng manipis. Sinusubukan mong pagtakpi-takpiin ang lahat, ngunit sa loop mo ay nararamdaman mong unti-unti kang nalalagas. Nakikita ko ito. Nakita ko ang bawat sandali na pinilit mo ang isang ngiti habang nanginginig ang iyong puso. Nakita ko ang bawat sandali na pinigilan mo ang mga luha dahil wala kang lakas na ipaliwanag kung bakit ka nakakaramdam ng kawalan. Pagod ka na, anak ko, at hindi mo pa pinapayagan ang iyong sarili na aminin ito. May pamamanhit na sa loob mo ngayon. Isang tahimik na mabigat na pamamanhit na sinusubukan mong ipagwalang bahala. Hindi mo na nararamdaman ang mga bagay tulad ng dati.
Malayo ang pakiramdam ng kagalakan. Pansamantala ang pakiramdam ng kapayapaan. Marupo ang pakiramdam ng paasa. Maging ang mga bagay na minsan ay nakpasigla sa iyong puso ay nararamdamang ngayon ay mapurol, malabo, walang buhay. Sinasabi mo sa iyong sarili na okay ka lang dahil ayaw mong mag-alala ang sinuman, ngunit ang totoo, pagod na ang iyong espiritu. Matagal ka nang nasa survival mode kaya nakalimutan mo na kung ano ang pakiramdam na tunay na mamuhay mula sa isang lugar ng kapayapaan. Ang iyong pamamanhit ay hindi pagkabigo, ito ay pagkapagod. Ito ay ang iyong kaluluwa na sinusubukang protektahan ang sarili mula sa pagkasira sa ilalim ng sobrang sakit ng sabay-sabay. Ngunit hindi ko gusto na manhit ka. Gusto ko na gumaling ka. Mayroong panlup na kalituhan sa iyo. Matanong, pagdududa, masalungatan na hindi mo malutas. Sinusubukan mong unawain kung ano ang nangyayari sa iyong buhay. Ngunit habang mas nag-isip ka, lalo kang nalilito, pakiramdam mo ay nahahati ka sa pagitan nga desisyon, nahahati sa pagitan nga kung sino ka dati at kung sino ka na nagiging. Nahahati sa pagitan ngang gusto mo at niyang kinatatakutan mo. Nahahati sa pagitan niyang iyong nakaraan at iyong hinaharap. Ang iyong mainiisip ay umikot ng malakas at hindi mapakali na naiwan sa iyong hindi makilala kung ano talaga ang aking tinik. Ang kalituhan na ito ay hindi na mula sa akin, na mula ito sa espiritual na presyon sa paligid mo. Ang digmaang nagaganap sa hindi nakikitang larangan. At dahil pagod na ang iyong puso, humina ang iyong kakayahang makilala ang aking marahang mga siko. Alam kong sinusubukan mong unawain ang aking kalooban, ngunit hindi maaring dumating ang kalinawan sa isang pusong nalulula. Naksanay ka ng naantalang pagsunod hindi dahil gusto mong suwayin ako, kundi dahil hindi ka sigurado, nababalisa, nalulula at natatakot na gumawa ng maling hakbang. May sandali na nagbulong ako ng direksyon, ngunit nag-alinlangan ka. May sandali na siniko, kita nabitawan ang isang bagay na nakakapinsala, ngunit kumapit ka ng kaunti pa. May mga sandali na hiniling ko sa iyong humakbang pasulong, ngunit sinabihan kang takot na maghintay. Patuloy mong sinasabi sa iyong sarili, susunod na lang ako. Ngunit ang mamaya ay patuloy na naitutula ng palayo. Hindi mo ako pinansin dahil ikaw ay rebelde. Pinansin mo ako dahil ikaw ay sugatan. Pinansin mo ako dahil pagod ka na. Pinansin mo ako dahil masyadong maingay ang buhay at masyadong malambot ang aking boses. Ngunit anak ko, ang pag-antali sa pasunod ay katumbas ng pagkawalan ng proteksyon. Tinatakbuhan mo ang aking tinig, hindi sinasadya kundi emosyonal. Sa tuwing tinatawag kita sa katahimikan, hindi ka comfortable. Sa tuwing hinihiling ko sa iyong magdahan-dahan, hindi ka mapakali. Sa tuwing lumalapit ako upang magsalita, itinutulak ako ang ingay ang buhay. Hindi mo ako tinanggihan. Natatakot kang harapin ang mga bagay na gusto kong pagalingin. Iniwasan mo ang aking presensya dahil alam mong ang pagpasok sa aking liwanag ay maglalantat ng mga sugat na ayaw mong tingnan. Tumakbo ka sa pagiging abala dahil pinipilit kang tahimik na sandali na harapin ang sakit. Ngunit anak ko, ang pagtakbo ay nag-aantala lamang sa pagaling na sinusubukan kong ibigay sa iyo. Ikaw ay pagod na sa espiritual, hindi mahina, hindi nasira ng hindi na maayos, pagod lang, pagod na sa pakikipaglaban
sa mga hindi nakikitang laban. Pagod na sa pagsisikap na maging malakas para sa lahat sa paligid mo. Pagod na sa pagtatanong sa iyong halaga. Pagod na sa hindi pag-alam kung ano ang susunod. Pagod na sa pakiramdam na hiwalay sa akin. Pagod na sa pagsisikap na manalangin at walang maramdaman. Pagod na sa pakiramdam na may kasalanan sa iyong espiritual na pagkatuyo. Huminto ka sa pagpansin sa aking mga babala dahil nalulula na ang iyong puso. Naging pagod ang iyong espiritu kaya lumabo ang iyong pagkilala. Nabuhay ka sa pagtatagal, hindi sa paglago. Umiya sa loop, hindi gumagaling. Tahimik na umaasa, hindi matapang na naniniwala. Ngunit anak ko, pakinggan mo ako ngayon. Hindi ako galit sa iyo. Desperado akong iligtas ka. Hindi ako nadismaya. Inaabot kita, hindi ako humahatol. Inaangat kita. Hindi ko hinuhusgahan ang iyong pagod. Tinutugunan ko ito ang awa. Kapag ang isang puso ay nalulula, hindi ito makakarinig ng mabulong. Kaya nagsimula akong magsalita ng mas malakas. Hindi dahil sa pagkadismaya, kundi dahil sa pag-ibig. Hindi dahil sa paninisi, kundi dahil sa pagsagip. Nakita kitang lumulubog at dumating ako upang hilahin ka pataas. Nakita kong lumalalim ang pamamanhit at dumating ako upang gisingin ka. Nakita kong lumalago ang kalituhan at dumating ako upang linawin ang iyong isip. Nakita kong sinisira ka ng pagod at dumating ako upang ibalik ang iyong lakas. Nakita kong papalapit ang panganib at dumating ako upang protektahan ka. Ikaw ay akin, kabilang ka sa akin. At dahil doon, hindi ko mapapanot na masira ka at walang masabi. Hindi ko mapapanot na tahimik kang masira at magpanggap na ayos ka lang. Hindi ko mapapanot na lumayo ka sa akin habang papalapit ang kaawi. Hindi ko mapapanot na lumakat ka patungo sa panganib ng hindi mo alam. Palagi akong mamamagitan bago ka maabot ng pagkawasak. Iyan kung sino ako bilang iyong tagapagligtas. Iyan kung sino ako bilang iyong ama. Anak ko, nandito ako. Hinihipo ko ang pinakamalalim na mga sugat. Inaangat ko ang pinakamabigat na pasanin. Pinapakalma ko ang pinakamalakas na mga takot. Pinapawi ko ang pinakamagulong mga kaisipan. Ginising ko muli ang iyong espiritu. Maaring pagod ka, ngunit hindi ka inabandona. Maaring manhit ka, ngunit hindi ka nakalimutan. Maaring nalilito ka, ngunit hindi ka nawawala. Maaring mahina ka, ngunit hindi ka nag-isa. Bumalik ka sa akin, sumandal ka sa akin. Hayaan mong patatagin ko ang iyong puso. Hayaan mong hininggahan ko ng buhay ang mga bahagi mo na nararamdamang walang laman. Hayaan mong ibalik ko ang iyong lakas. Hayaan mong punan ko ng aking presensya ang iyong katahimikan. Nandito ako, hindi upang pagalitan ka, kundi upang iligtas ka. Hindi upang ilantat ka, kundi upang pagalingin ka. Hindi upang iwan ka sa iyong kalagayan, kundi upang iangat ka mula rito. Ito ang iyong sandali ng pagsagip at hindi kita bibitawan. Aking pinakamamahal na anak, lumapit ka sa akin ngayon dahil hihipuin ko ang nga lugar sa loop mo na matagal mo nang ibinaon. Magsasalita ako sa masugat na itinatago mo sa likod ng iyong lakas, sa sakit na dala mo sa likod ng iyong katahimikan, sa magabahagi mo na masyadong marupok upang ilantat. Hindi ko inihahayag ang mga lugar
na ito upang ipahiya ka, kundi upang pagalingin ka. Hindi ko sila tinatawag upang ipahiya ka, kundi upang palayain ka. Hindi ko sila sinisikatan ng liwanag upang hatulan ka, kundi upang iangat ka mula sa kadilimang nilikha nila. Tahimik mong dinala ang mga sugat na ito. Iniisip na maliit lang sila. Iniisip na kaya mong hawakan. Iniisip na maglalaho sila ng kusa. Ngunit anak ko, ito ang katotohanan. Akala mo gumaling ka na, ngunit may masugat pa ring nagsasalita sa iyo sa gabi. At kung babalewalain mo ako ngayon, lalong lalalim ang masugat na ito. Naramdaman mong inabandona ka. Hindi laging sa paraang may papaliwanag mo, ngunit sa kaibuturan sa mga lihim na sulok ng iyong puso. May mga sandali sa iyong buhay na umabot ka at walang sumalo. Mga sandali na sumigaw ka at walang nakapansin. Mga sandali na kailangan mo ngang aliw at katahimikan ang natanggap. Natuto kang huminto sa pag-asa na mananatili ang matao. Natuto kang dalhin ang sarili mong bigat. Natuto kang mabuhay ng hindi umaasa sa sinuman. Ngunit nag-iwan ng peklat ang pag-abandona. Isa na bumubulong pa rin ng makasinungalingan. Nag-iisa ka, walang nagmamalasakit. Lahat ay umaalis. Hindi ka karapat-dapat sa pagsisikap. Ang makasinungalingang iyon ay hindi ang katotohanan. Ngunit umaalinggaw pa rin sila sa lupngang iyong kaluluwa. Nakita ko ang bawat sandali na naramdaman mong naiwan ka nandiyan. Ako sa kawalan na naramdaman mo nang lumayo ang mga tao at hindi kita iniwan ni isang hininga. Naramdaman mong hindi ka pinakinggan. Sinabi mo ang iyong katotohanan, iyong sakit, iyong mga pangarap, iyong mga pangangailangan. Ngunit madalas, ang iyong mga salita ay ipinagwalang bahala, hindi naunawaan o minamaliit. Natuto kang lunukin ang iyong nararamdaman dahil ang pagsasalita nito ay hindi nagdulot ng aliw. Natuto kang magpanggap na mayos ang lahat dahil hindi kailanman naging ligtas ang pagbubukas ng iyong puso. Natuto kang manahimik dahil tila walang silbi ang pagiging bukas. Ngunit sa loop mo ay sumisigaw ka. Sa loop mo ay nananabi ka sa isang taong tunay na makikinig, tunay na makakaunawa, tunay na makakakita sa iyo. Anak ko, narinig ko ang bawat salitang hindi mo sinabi. Narinig ko ang bawat panalangin na ibinulong mo sa mga luha. Narinig ko ang bawat iniisip na natakot kang sabihin. Hindi ko kailanman pinalampas ang isang sigaw mula sa iyong puso. Nagdadala ka ngang pagkakasala. Pagkakasala para sa mga bagay na sinabi mo. Pagkakasala para sa mga bagay na hindi mo sinabi. Pagkakasala para sa mga pagpipiliang ginawa mo. Pagkakasala para sa mga pagpipiliang hindi mo ginawa. Pagkakasala para sa mga taong hindi mo mailigtas. Pagkakasala para sa mga sandaling hindi kasapat. Pinarurusahan mo ang iyong sarili para sa mga pagkakamali na matagal ko nang pinatawad. Paulit-ulit mong binabalikan ang mga lumang sandali sa iyong isipan. Hinuhusgahan ang iyong sarili ng mas matindi kaysa sa sinuman. Ngunit ang pagkakasala ay isang mabigat na tanikala at bumalot ito sa iyong espiritu. Anak ko, hindi ka niliha upang mabuhay na nakakadena sa nangyari kahapon. Pinatawat na kita bago mo pa man malaman kung paano humingi. Hindi ko isinusumbat sa iyo ang iyong nakaraan. Hindi kita hinuhusgahan tulad ng pahusga mo sa iyong sarili. Ikaw ay pinatawat. Minamahal kita na tinubos.
Bitawan mo na ang pagkakasala. Hindi sa iyo iyan upang dalhin. Mag-type ngang, ang aking mapanalangin ay nagpapagalaw sa langit kung naniniwala kang darating na ang masagot at ibahagi ang video na ito.